Tinuloy pa rin po ni ng Ilong ni Ridon, no, yung pag-iimbestiga dito po sa Dolomite na hindi ko po alam kung ano po ang silbi. Maliban na lang sa ito ay isang diversion. Alam niyo po mapagpatol tayo eh. Pag binabanatan po masyado yung ating mga proyekto, pinapatulan po natin yan eh. Kasi matagal na po nilang ginagawa yan, yung magagandang proyekto ni Tatay Digong dahil wala silang maipantay, wala silang maipagmalaki na katulad ng ginawa ni Tatay Digong, siraan na lang, di ba? Ganun eh, ganun talaga pagka mahinang leader ka, ang tendency mo, gusto mong umangat, dalawa po, di ba? Para ka umangat, siraan mo yung iba para angat na angat ka. O kaya, maging magtrabaho ka ng maayos, higitan mo sila lahat. Yung achievement, higitan mo yung achievement. Pero pinili po ng gobyernong ito yung tirahin na lang yung nagdaan. Okay. Ang ginagawa po ng gobyerno ngayon, sari-sari po, ito po lahat diversion. Diversion dito po sa pinakamalaking pagnanakaw sa gobyerno. Lahat po yan, no? Mapapansin po ninyo, ang dami po nilang gustong imbestigahan ngayon. Yung House of Representatives, 3. Ang gusto nilang sabay-sabay na imbestigahan. Yung Makabayan Block, ano yung hinihingi? Imbestigahan yung Farm to Market Road. Yung si Dilima naman, humihingi rin na imbestigahan daw itong dredging. Dredging ng sa Sambales ng Chinese dredging. Ang gusto lang nila, makachamba lang ng isa dyan. Meron pa pong isang diversion sila. Yun pong salin, no? Papakita ko po sa inyo to eh. Wala naman pong silbi lahat to. At saka yung paghanap kay Gutesa. Paninira kay Gutesa. Malay nyo, makachamba. O, hitting 2 birds in 1 stone sila kay Gutesa. Nagagawa na nilang diversion, nasisiraan pa nila si Gutesa. Kaya lang, sino yung naninira? Alam mo, effective lang po yung paninira kung yung pong naninira ay mayroong kredibilidad. Pero kung ang maninira sa'yo ay itong gobyerno, wala namang kredibilidad to. Si Anticler ang maninira. Si Lacson ang maninira. Lahat ng tao sa gobyerno ngayon, wala namang kredibilidad para masiraan si Gutesa. Kaya kahit na ano po pong paninira nila dyan, dapat kasi credible eh. Sino maninira kay Gutesa? Yung mga dilawan, sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, etong si Laila de Lima, yan si Ontiveros, lahat yan eh. 'Di ba? Lahat yan may mga hindi nga tinatago. Yung kay de Lima nga, hindi niya tinago niya ba yung relasyon niya kay Dayan? Inamin niya nga eh. Proud pa nga siya eh. Frailties of a woman. Kung sila rin lang ang maninira kay Gutesa, wala pong epekto yan. Di ba kayo talaga marunong? Sisiraan nyo, yung naninira, sirang-sira. Parang yung sinasabi ni BBM na gusto niyang ipagmalaki na bumalik na raw yung tiwala ng mga investors dahil sa ginagawa nila na mga hakbang para wakasan ang malawakang korupsyon. Imagine, dahil daw sa ginagawa ng gobyerno na wakasan para mawakasan yung malaganap na korupsyon. In the first place, di ba kayo yung gobyerno? Kayo yung may malawak na korupsyon. Kaya hindi mo maintindihan eh. Kayo ang dahilan kung bakit
kung bakit mapipigilan yung malawak na korupsyon. Eh di ba, kayo nga ang dahilan kung bakit may malawak tayong korupsyon. Kaya only in the Philippines, only sa Pangulong ito, nababanatan niya yung sarili niyang gobyerno at hero pa siya. Ngayon lang ako nakakita na binabanatan mo yung sarili mong gobyerno at gusto mo bang tawagin kang hero ng mga tao dahil binabanatan mo yung korupsyon sa gobyerno mo. Alam mo ba trabaho mo talaga bilang presidente? Pigilan yung korupsyon. Hindi yung ikaw ang mag-expose. Trabaho po yan ng mga oposisyon. Eh baka tayo-tayo lang ang di nakakabalita. Baka ang dami nang pumapasok. Nililihim nyo ba? Pumasok na ba rito yung Tesla, Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Sony, Toyota? O Toyota, dati na yan. Ano pa ba? Lahat ng malalaking Nike, pumasok na po ba? Malalaking kumpanya. Meron na ba kayo nabalitaan? Hindi po pwedeng hindi yan ibalita. Pledge nga eh. Binabalita na eh. Walang katapusan. Buhat nung nagsimula si BBM. Pledge pa rin ang binabalita. Wala ba talaga tayong pumasok? Alam niyo po kung saan sila nag-invest? Ibig bang sabihin yung mga Google, Tesla, Apple, Microsoft na yan, hindi talaga sila nag-invest sa mga, nag-invest po sila sa mga kapitbahay natin, sa ASEAN, sa mga miyembro ng ASEAN maliban sa Pilipinas. Bakit ba dong? Isa po sa tinitignan ng mga investors kung mayroon pong stability yung gobyerno. Eh sa November 30 may malawakang rally na naman eh. Tapos sasabihin nyo, rally laban sa korupsyon. Ano yung sinasabi nyo, natutuwa na yung investor? Natutuwa na raw yung investor na gumagawa na hakbang yung pamahalaan para mapigilan? Natutuwa? Eh yung mga tao mo, natutuwa ba? Hanggat merong mga nagrarally laban sa korupsyon, makikita po ng mga tao yan, makikita po ng investor yan. Sa tingin nyo ba yung mga investor na dadaan sa talkies? Pera po pinag-uusapan dito. Magagaling pong makatunog yung mga yan. Alam mo ba kumikita yung mga investor na yan sa mga chismis lang? Yung nag-usap si Xi Jinping at saka si Donald Trump, ang laki na po ng impact niyan. No? May kumikita na po dyan. Nag-usap pa lang, wala pa talaga yung resulta. Kaya hindi nyo mabobola yung mga investor. Kung kayo po, hindi kayo marunong gumamit ng intelligence fund, kunwari hindi kayo marunong gumamit, yung mga investor po, matitindi po ang intelligence ng mga yan. Kala nyo ba papasok sa atin yan? Tapos sa November 30, laman ng lahat ng balita na may malawakan rally. O miski si BBM, sinasakyan din yung rally. Okay lang ako dyan sa rally na yan. Huwag lang kayo manggugulo. Eh yan po talaga, Ma'am Sorina. Ganyan po ang kalakaran dito sa Pilipinas. Suhulan. Okay. So, ang tingin ko po rito, kasi gas-gas na po yung mga kwento ni Ridon eh. Ano po ba ang problema sa Dolomite? Mayroon po bang ninakaw na, nagnakaw po ba? Wala naman ninakaw. Eh wala naman pala, bakit? Ano yung problema natin sa Dolomite Beach? Tatanungin pa ngayon kung dapat bang naglinis ng Manila Bay. No, yun yung aalamin nila. Overpriced ba yan? Maliit lang po yan eh. Alam niyo po yung buong budget na yan,
1/3 lang po ng isang araw. Hindi pala 1/3. 369 lang yan eh. 369 million. Ano lang po yan? Wala pa pong 1/4 yan. Wala pang 1/4 yung buong budget ng Dolomite na kinu-question ng ilong ni Redon. Wala pa po yung 1/4 ng deliver na isang araw kay Martin Romualdez ayon kay Gutesa. Mahigit 1 billion yun eh. Isang araw lang yun ha. 3 beses sa isang linggo kung mag-deliver kay Martin. 1/4 lang ng buong budget ng Dolomite. Imagine niyo, pagkakaabalahan nila, tanong ko lang rin doon. Mag-iimbestiga ka rin pala. Tapos yung Makabayan Black naman, gusto rin nilang imbestigahan. Yun naman pong farm to market road. Tapos, palusot lang yung farm to market, di ba? Pero ang tunay na punteriya nila, kasi meron daw yung mga petsa na nasagasaan yung panahon pa ni Duterte. Alam nyo po, November 30, malaking rally yan. No? Ganito po nila, dalawa po ang ginagawa nila. Dinadivert na nila. Sinasadya nila yan, kakampi nila si Marcos eh. Ulitin ko, yung mga yan, mga Dilawan, eto pa si Dilima, yan, pinangangalandakan din yan. The Chinese infrastructure firm has already been reported to have shady track record and to be involved in labor-related, etc., etc. Yung Chinese firm daw na nag-dredging dyan sa Zambales. Sabay-sabay, di ba? Bakit po sabay-sabay? Paalala ko lang sa inyo mga congressman. Hindi ba tumigil na kayo sa pag-iimbestiga sa flood control? Bakit nga po kayo tumigil? Dahil ipapaubaya nyo na yung pag-iimbestiga sa mga infrastructure. May ano na eh. May ICI na. Di ba yan yung katwiran nyo? May ICI na, kaya dapat sila na lang ang mag-imbestiga. Bakit? Biglang-bigla, gusto nyong imbestigahan yung farm to market road. Tsaka tong Dolomite. Hindi ba infrastructure din yan? Infrastructure din. So bakit hindi nyo ipa-imbestiga sa ICI? Yun yung dahilan ninyo kaya kayo tumigil sa ICI ng sa flood control. Palusot lang namin yun badong. 'Di ba? Ang totoo kaya kami tumigil. Si Redon din yan eh. Si Redon din yung chairman nung nag-iimbestiga eh. Ang totoo kasi, Redon, kaya kayo tumigil, nasan ako? Hala, nabura ko yata. Daldal ako ng daldal, nabura ko yata. Okay. Nariyan ba ako? Tanong ko sa Redon, bakit ka nga pala tumigil? Ang iimbestigahan nyo rin ngayon ay infrastructure din. Bakit in the first place, bakit kayo tumigil? Ang katotohanan niyan, hindi kayo tumigil dahil sa ICI. Tumigil kayo dahil hindi na pumapayag yung mga kapwa nyo congressman na pag-usapan yung flood control project na Duterte ang focus nyo. Ang gusto na ng iba, tumbukin na si Saldico at saka si Martin Romualdez. Pinaiimbestigahan sa inyo. Kaya tumigil na kayo nung dumating yung ICI. Para hindi nyo maimbestigahan si Saldico at saka si Martin Romualdez. 'Di ba? Dito sa Dolomite, safe na safe kayo. Pero ang tanong ko, 'di ba infrastructure din 'yan? So yung katwiran ninyo, kaya kayo tumigil sa pag-iimbestiga sa flood control, madadali kayo. Kaya kayo tumigil, may ICI. May binuwag na ba yung ICI? Hindi pa rin pala binuwag yung ICI. Nariyan pa rin pala yung ICI. Bakit bigla kayo mag-iimbestiga ngayon? Kasi
hindi na kayo nag-iimbestiga, hindi na rin nag-iimbestiga yung mga